Good evening mga kasari, andito ako ngayon. Nagugupit nitong aking bagong format dito sa aking rental business. So aside pala sa sari-sari store, ay pinasok ko na rin ang negosyong rental. So nagpaparent na rin ako ng mga rooms. Merong room for rent, meron ding bed spacer. So tatlong area po ang meron akong pinapaupahan. Ito na yung format na ginawa natin para magkaroon tayo ng sistema dito sa ating bagong negosyo. Dito ko sinusulat kung kailan sila nagbayad at yung mga ibang information na rin like kung kailan sila nag-start, kung magkano yung deposit nila. So, dahil dito, mas madali ko nang matrack yung payments nila. And ito yung old notebook ko kung saan ko nilalagay yung aking listahan ng payments nila. Aside sa resibo, meron din tayong resibo na binibigay sa kanila which is in order natin sa Shopee and nagpa-customize tayo sa kanila. So ayan guys, kita nyo, meron dyan recorded yan lahat. Pero gusto ko kasi yung maiba naman and gusto ko yung mas madali. So dito parang itatry ko na naman siya kung mas effective ba itong bagong format natin. So ayan, meron na yung nakalagay na month, details ng ating tenant. So ayan, mas madaling makita. So individually, ilalagay natin sa pages ng notebook. So madali siyang hanapin. Ayan, kasi iba't ibang kulay din yung ginawa ko. Merong pink. Sa ibang area naman, ginawa ko is kulay green. And yung isa naman ay yellow. Tatlo bale sila. So, sa ibang lugar, yung isang boarding house ko, which is, yung nagmamanage ngayon ay yung tita ko. Siya yung landlady doon. Ayan, nire-remit lang niya yung payments at ako naman yung nagbibigay ng resibo. So, ipapakita ko ngayon yung resibo natin na na-order natin sa Shopee, which is pwede natin ipa-customize depende sa pangalan ng iyong boarding house o yung rental business niyo. Bakit ko ba naisip itong rental business? Para sa akin kasi hindi sa lahat ng panahon ay healthy tayo o malakas tayo na i-handle itong sari-sari store natin. Kaya naman pinasok ko na rin itong passive income na ito para may pumapasok pa rin sa atin na income kahit hindi naman natin parating nababantayan. So, lagyan mo lang ng CCTV ay okay na, namamonitor mo na. At saka, kung may kakilala ka na pwedeng magbantay doon, pwede mo lang maiwan. Hindi katulad sa sari-sari store na kailangan tutok ka talaga. Hindi ko rin dinidisregard itong sari-sari store natin dahil alam nyo ba, ito talaga yung pinakamalaking na itulong sa atin para guminhawa tayo. So, ito lang talagang passive income na to is for retirement natin. Ito yung nakuha ko sa pakikinig sa mga financial advisor like kay Chinkitan. So, yan, isa sa mga dinidiscuss niya is yung passive income, which is soon if tumanda tayo, gusto na natin magpahinga, hindi na natin kayang mag-work sa sari-sari store, meron na tayong nagde-generate ng income kahit nasa bahay lang tayo. Actually guys, yung ginamit namin pagpapatayo nitong boarding house ay mula sa aking mother-in-law, which is binabayaran namin sa kanya, tinatapos pa namin, and hopefully this year ay ma-fully paid na talaga namin. So nanghiram lang kami ng pagpuhunan, tapos kung ano yung kita ng boarding house namin, yun din yung binabayad namin ngayon sa aking mother-in-law. By the end of this year maybe, ay masasabi kong amin na talaga ang aming boarding house. Katas na talaga ng income nitong ating pinapaupahan. So kung gusto niyo mapanood itong ating boarding house na sinasabi guys, ay pwede niyo i-scroll itong ating channel ay dahil meron akong mga videos about sa boarding house na napagawa ko, and dun kayo makakahanap ng idea kung
magkano at ano yung mga materyales na gagamitin sa pagsisimula nitong ating paupahan. So, by next year maybe, ay hopefully makapagdagdag na naman kami ng rooms, and sana ay ma-vlog ko nga din para detalyado na at latest price na yung maibigay natin. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Thank you for watching. Bye-bye.